Muling naging usap-usapan ang pangalan ni Marcelito Pomoy. Matapos ang kanyang performance sa isang exclusive event sa Amerika, isang pagtatanghal na nagdulot ng standing ovation, ngunit kasabay nito ay nagbukas din ng mainit na diskusyon sa social media. May mga pumuri at nagsabing ito ay isang malaking karangalan para sa isang Pilipino na maimbitahan sa ganitong klaseng entablado, ngunit may ilan ding umalma at nagtanong kung tama ba ang desisyong ito. Lalong uminit ang usapan nang mapansin ng marami na bihira na siyang mapanood sa telebisyon sa Pilipinas, kahit na patuloy pa rin siyang pinapalakpakan at iniimbitahan sa mga entablado sa iba't ibang panig ng mundo. When we don't know, want the furniture when shadows feel louder. Feel a vertical, I just saw you. Si Marcelito Pomoy ay ipinanganak noong September 22, 1984 sa Imus, Cavite at lumaki sa Bislig City, Surigao del Sur. Ang kanyang kabataan ay puno ng matinding kahirapan at pagsubok. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa murang edad, nakulong ang kanyang ama dahil sa kasong arson. Iniwan sila ng kanilang ina at naranasan niyang manirahan sa loob ng kulungan kasama ang ama. Maraming araw na walang sapat na pagkain at sa halip na alagaan siya ng isang pamilya, ang mga kapwa preso ang nagsusustento sa kanya. Kalaunan, ipinaampun siya sa isang pulis, ngunit sa edad na 8, lumayas siya dahil sa umano'y pagmamaltrato at napadpad sa lansangan, namumuhay ng mag-isa. Imbes na makapasok sa paaralan, ginugol niya ang kanyang kabataan sa pagtatrabaho. Nagbebenta siya ng balut at ice cream, naging pinboy sa bowling alley at nagtrabaho sa poultry farm sa Maynila. Paano pa nabago ang iyong buhay? Noon, simpleng buhay lang meron ako. Dati kasi is ultimo paghanap ng pera para na sa pagkain ko. Nagtitinda na ako ng balot. Dito niya nadiskubre ang pambihirang talento niyang magpalit ng boses ng lalaki at babae sa iisang kanta. Isang talento na hindi niya natutunan sa formal na training, kundi sa pamamagitan ng sariling pagsasanay at dedikasyon sa musika habang nagtatrabaho. Sa gitna ng gutom, hirap at diskriminasyon natutunan niya hindi lamang ang pagkanta, kundi pati ang determinasyon at tiyaga. Mga katangiang nagdala sa kanya sa rurok ng kasikatan. Ang talento ni Marcelito ay agad napansin sa mga lokal na amateur contests. Sa bawat entablado, pinakita niya ang kanyang kakayahan na mag-switch ng tenor at mezzo-soprano na halos walang kahirap-hirap. Tangi kong dasal sa may kapal, makapiling ka muli. Bakit di ka malis sa isip mo? Kahit wala siyang formal training, ang kanyang boses ay nakakaangat sa mga karaniwang singer at nagsilbing tanda ng kanyang natatanging potensyal. Sa mga panahong iyon, madalas siyang tinutulungan ng ilang lokal na mentors at kaibigan, ngunit karamihan sa kanyang pag-unlad ay bunga ng sariling pagsasanay at eksperimento. Noong 2011, sumali si Marcelito sa Pilipinas Got Talent Season 2 at sa kanyang rendition ng The Prayer, napatahimik niya ang buong bansa. Dito siya naging grand winner at nagbukas ang pinto para sa kanyang career sa ABS-CBN at sa mga programang gaya ng ASAP. Sa simpleng pamumuhay mula sa lansangan, unti-unti niyang naabot ang rurok ng kasikatan sa Pilipinas. Kilala siya bilang isa sa pinaka-unique na vocal talents sa bansa na may kakayahang lumipat sa pagitan ng tenor at mezzo-soprano sa loob ng iisang kanta. Ang kanyang kakayahan ay hindi lamang musikal, kundi nagdala rin ng emosyon at drama sa bawat pagtatanghal na ikinatuwa ng mga manonood at kritiko. Hindi naglaon
Nakilala rin siya sa international stage. Noong 2018, inanyayahan siya sa The Ellen DeGeneres Show at doon humanga ang mga manonood sa kanyang dual voice range. Maraming fans sa ibang bansa ang naging interesado sa kanyang kwento at unti-unti siyang nakilala sa buong mundo bilang isang Pilipinong talentong may pambihirang boses. Lalong nakilala si Marcelito nang sumali siya sa America's Got Talent, The Champions, noong 2020. Bagamat ika-4 lamang ang kanyang pwesto, viral ang kanyang performances sa YouTube at milyon-milyong manonood ang humanga sa kanyang kakayahan. Maraming fans at manonood ang naniniwalang dapat siya ang nanalo at naging simbolo siya ng talento ng Pilipino sa global stage. Kasabay ng tagumpay ay dumating ang kontrobersya. Noong AGT, naging issue ang pagpili ng kanta para sa Grand Finals. Inamin ni Marcelito na hindi niya personal na pinili ang Beauty and the Beast at umusbong ang hashtag na Justice for Marcelito. Marami rin siyang naranasang bashers, kabilang ang mga nag-akusa sa kanya ng paggamit ng sob story o pagkakaroon ng peking sakit upang makakuha ng simpatya. Bukod dito, naranasan din niyang mahak ang kanyang YouTube channel noong 2021 at paulit-ulit na siyang naging biktima ng death hoaxes. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Marcelito at patuloy na ipinapakita ang kanyang dedikasyon sa musika at sa kanyang pamilya. Ngayong 2026, patuloy pa rin siyang aktibo sa international music scene. Naging sentro ng diskusyon ang kanyang New Year's Eve performance sa Mar-a-Lago para kay Donald Trump at sa kanyang asawa na si Melania Trump, isang pagtatanghal na nagbigay sa kanya ng standing ovation. Ngunit nagdulot din ng mixed reactions sa social media dahil sa politikal na konteksto ng venue at personalidad. Habang marami ang humanga sa kanyang performance ng mga kanta, gaya ng The Prayer at Time to Say Goodbye, may ilan ding bumatikos at nagsabing hindi dapat nakialam ang isang entertainer sa ganitong klaseng event. Lalong naging kontrobersyal ang usapan dahil sa polarizing na figure ni Donald Trump. At sa halip na simpleng concert, napasok sa balita ang pangalan ni Marcelito sa mga international news outlet. Bukod sa performance na ito, nakumpleto na rin niya ang malawakang tour sa mahigit 50 states sa Estados Unidos, pati na rin sa Canada, Australia, Japan, Thailand at Singapore. Patuloy siyang nagtutuloy sa kanyang Duet of Dreams World Tour at kasalukuyan ring gumagawa ng kanyang debut album kasama ang producer na si Pierpaolo Guerini. Sa kanyang official YouTube channel na may mahigit 471,000 subscribers, patuloy siyang naglalabas ng mga performance videos na viral sa social media. Ang kanyang international presence ay nagpapatunay na si Marcelito Pomoy ay hindi lamang lokal na talento, kundi isang global phenomenon. Bagamat abala sa international career, patuloy niyang inuuna ang pamilya at ang kanyang commitment sa pagtulong sa kapwa. Sa personal na buhay, masaya si Marcelito kasama ang kanyang asawa na si Joan Paraiso. Nakatuwang niya sa career at 2 anak na babae, sina Marcela Jania at Marchesa Janwa. Nakatira sila sa Calawag, Quezon, kung saan nakapagtayo siya ng magarang bahay para sa pamilya. Ang kanyang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon niya upang patuloy na magsumikap kahit na may mga hamon sa kanyang international career at kontrobersya sa social media. Sa kabila ng mga bashers, political backlash at kontrobersya, mas marami pa rin ang humahanga sa kanya. Ang kanyang kwento mula sa kahirapan hanggang sa international fame ay nagsisilbing inspirasyon, hindi lamang sa mga Pilipino kundi sa buong mundo. Mula sa lansangan hanggang sa pinakamalalaking entablado, si Marcelito Pomoy ay nananatiling simbolo ng talento, tiyaga at determinasyon. Ngayong 2026, si Marcelito Pomoy ay hindi lang isang singer. Isa siyang global entertainer na patuloy na pinag-uusapan, minamahal ng fans at minsang pinupunan ng iba. Isa siyang patunay na sa kabila ng kontrobersya, bashers at hamon sa buhay, may mga artist na hindi nawawala sa spotlight ng mundo kahit tahimik sa sariling bansa. Ang kanyang dual voice talent, dedikasyon sa pamilya, ang naglalagay sa kanya sa isang natatanging posisyon bilang isa sa mga pinaka-inspiring na Pilipino sa buong mundo.